Video ko ngayon ay para dun sa mga iba nating kababayan na nagtatanong tungkol dito at ang sabi nga nila ay marami nang marami nang nag-comment dito sa mga ilang video ko at ngayon ko naisipang gawa ng video. Ang sabi nga ng iba ay kung pwede daw ba ko silang matulungan para makapagtrabaho dito sa South Korea or kung pwede ko raw ba silang matulungan para maihanap ko ng trabaho dito sa South Korea or para maihanap ko sila ng employer dito sa South Korea. Tungkol sa mga bagay na ganyan mga kabayan ay wala akong magagawa tungkol sa bagay na yan. Ang tanging magagawa ko lang ay gumawa ng video kung ano yung nangyayari dito sa South Korea at magbigay ng tips kung paano mag-apply dito at para sabihin kung ano yung mga bawal at hindi bawal dito sa South Korea. Tanging ganyan lang talaga yung at magbigay ng advice. Yan, kalimitan. Magbigay ako ng advice dun sa mga nag-a-apply dito sa South Korea. Yan lang talaga yung magagawa ko. Pero kung yung sasabihin natin na kaya ko kayong kuhanin o kaya ko kayong papuntahin dito sa South Korea para magtrabaho, ay hindi ganon. Nangyari na din sa akin yung ganyan. Nung time na, pero ako noon ay pumasa na sa EPS topic exam at ako'y may approval at ako nga ay waiting na lang din ng employer. Doon sa tagal ko na naghihintay ng employer, inabot na ako ng 1 year and 3 months na ako'y naghihintay ng employer. Naisipan ko din noon na humingi na ng tulong sa mga classmate ko dati na nakapunta na dito sa South Korea, na nauna ditong nakaalis at nagka-employer. At sila nga yung iba ay naka 1 year na dito. At ako noon ay nag-message sa kanila, yung mga nandito na sa South Korea at nandun pa ako sa Pilipinas dahil wala pa nga akong employer. Ang sabi ko sa kanila ay dun sa iba nag-message ako sa Messenger. Sabi ko, batch, classmate, baka naman pwedeng may rekomenda mo ako sa amo mo. Pag kulang yung tao ninyo dyan at makuha ako na nasa Pinas pa lang ako at kung gusto pa nilang, halimbawa kung gusto pa lang kumuha ng tao ng amo niya sa Pilipinas, ay baka naman pwede akong irekomenda para ako'y makalis na. Pero hindi talaga ganun. At ang sabi nga sa akin nung classmate ko ay hindi talaga ganun ang patakaran dito sa South Korea. Walang hugot-hugot na kumbaga yung pag-select ng employer kasi ang mahirap kasi dito, hindi pwede talaga mahuhugot eh. Kasi random selection talaga dito eh. Hindi talaga makukuha yung pangalan ninyo, hindi talaga mahuhugot. Kaya hindi talaga pwede dito yung palakasan. Doon sa mga nag-aaral pa lang ng Korean language, na gusto na agad makaalis at sa tingin ko ay parang mainipin yung mga ganun kasi nag-aaral pa lang ng Korean language ay gusto na agad makaalis. Sa tingin ko mahihirapan kayo pagdating dito sa South Korea kasi ang payo ko sa inyo kung gusto niyo agad makaalis ay huwag kayong mag-apply dito sa South Korea dahil maraming proseso dito. Hindi sila mahigpit masyado sa requirements pero maraming proseso ang pagdadaanan nyo bago kayo makapunta dito sa South Korea. Kung kayo ay mainipin, huwag na kayong mag-apply dito sa South Korea. At kung ikaw naman ay matyaga, ay para sa iyo talaga ang South Korea.